Welcome to Galaxy Events. Mag, like, and subscribe ka na to. Alright mga tol, eto na, diretso na natin. Sa wakas, lumabas na ang aking ORCR. And then meron na siyang nakalagay na plate number. So I'm here sa mismo expressway na IAX. Papunta tayo ngayon sa Cavitex para magpa-install ng Easy Trip. Yes mga tol, ang wakas, medyo legal na tayo at hindi na nakakatakot bumiyahe. Medyo matagal lang aking paghihintay, almost umabot din ng mga 1 to 2 months na pag-follow up sa mismong dealer ko, yung Motostrada. And then ano naman sila, ini-inform naman nila ako, in-update naman nila ako. So yun talaga, medyo matagal nga lang sa akin. But anyway, ayun na, dumating na yung ORCR na send na sa akin. Although wala pa yung plaka talaga, as in talaga matagal yung plaka ng LTO na yan eh. Ewan ko bakit. So for now, nagpagawa na ako ng temporary plate sa mga nagagawa. And then ito, pasok ulit tayo dito sa Skyway Nayax. And then ang kanyang toll fee is 45 pesos. So make sure na pagpapasok kayo sa expressway, dapat kargado na yung mismong auto seat nyo, RFID, para hindi na kayo bunot ng card or something, para dire-diretso na at medyo smooth yung biyahe nyo. Yes, okay. So ito nga, dadaan na tayo dito. Mag-exit tayo ng papuntang Cavite. Okay, dalagpasan natin yung Terminal 1 ulit, Terminal 2. Then sa left side tayo ng diretso, then kakanan papuntang Cavitex all the way sa expressway. And then i-break in na rin natin itong motor na to. The first time na medyo mahaba-haba ang magiging biyahe nito. Papasok tayo ng Cavitex mismo, papunta tayo ng Cavite. Pupunta ako yung bahay namin sa Lancaster. So matetest natin to kung okay ba tong aking 450 sa ganito expressway, para malaman ko kung anong mga dapat adjustment or anong dapat kong i-improve sa aking motor na to. So yun, bato na tayo, paikot na tayo, pumasok na tayo ng Cavitex. And then hopefully makabitan na tayo ng Easy Trip sticker, kasi meron na rin akong auto sweep. Yan, ito na. Makikita nyo may ginagawang another toll gate. Yan sa mismong baba nitong naiyak. So syempre dagdag gastos na naman yan sa mga motorista. Kung 45 doon, malamang 45 din dito. So parang hindi ko alam parang magiging ganun yan eh. So para bang pag pumasok ka ng naiyak, parang 100 agad papunta. So pabalik mo, ganun din. So here we go na. Ito na, expressway ng Cavitex. Yes, grabe, ang lakas ng hangin. Yun mga tolo, habang ina-accelerate ko, tapos yung bitaw sa akin, kasi medyo makulimlim nga lang din dito, yung bitaw ng hangin sa akin, yung palo sa akin, talagang ramdam ko eh, sa pool. Ang lakas ng akin, yung napapakinggan yung sipol. Sobrang lakas ng hampas. So pag lalo na pag ina-accelerate ko, yan, katulad nito, mapalo na ako ng 90 to 100. Medyo mas malakas yung pressure. So I think may improvement siguro tayong gagawin dito. I think suggest siguro nito windshield. Kasi mostly talaga nakita ko sa mga expressway big bikes, naka-windshield sila. And yung windshield na yun, magiging protection ko na rin yun. Siyempre sa mga, ayan lakas Pati yung yung sa palo sa helmet ko, pag tinis mo yung head mo sa helmet mo, talagang ramdam ko yung pressure. Hindi ko may patakbo, hindi ko pa rin ito pwede ipatakbo talaga ng sasagarin ko ng 6,000 RPM kasi break-in pa lang tayo. So follow na lang tayo sa guidelines standard na motorcycle for break-in. And then dito nga, mamaya tingnan natin uli yan, itong pressure ng hangin na yan pagdating natin sa toll gate, paglagpas natin. For the meantime, Nakanan na muna tayo dito. Bago kasi mag-toll gate, meron siyang installation ng RFID for Easy Trip. So magkakanan ka na dito para hindi ka na maipit kasi 4 lanes to. Kung nasa bandang dulo ka, medyo mahirapan ka mag right side, right turn.
Ayan o, talagang ramdam ko mga tol. Pero so far yung takbo ni ni 450 lapat ha, maganda. Maganda yung ano niya dito sa expressway. Talagang ano siya, kumbaga patak. Yun nga lang yung presyo ng hangin. Okay, dito na tayo, papasok na tayo ng installation ng RFID. Sa mga hindi pa nakakapag-install ng RFID nila, dito kayo pupunta, pipila. Dito rin may reloading station din sila dito, right side. Meron din booth. So ayan, singit na natin muna kasi motor naman tayo. And then, ito, park tayo dito saglit. Tapos doon sa harapan para magpakabit na and then magpe-payment. Dito na tayo sa mismong booth nila, and then meron din yung left side niya parang ATM, reloading station, and then magsa-sign up tayo ng konting form para indicate natin yung name, and then yung plate number natin or yung mismong MB file natin kung meron. Kung walang plate number, MB file lalagay nyo. So ayan, kasi tatanungin nila yun, hindi ka makakabitan dito base sa previous video ko, hindi ka nila kakabitan dito pag wala ka pang MB file or plate number, kasi yun daw ang standard nila. Dito lang siya. Boss, papantay ko na. Papantay ko na. Yung 200 ba consumable na yan? Oo, boss. Meron Pwede nyo na magamit ngayon ito, boss. Tapos magkakarga na lang ako. Picture ako ng boss mo. Sige. May ano na po ba yan? Meron ganun din. Okay, ayos na ayos mga tol. Kumpleto na aking expressway RFID. So makakalayo-layo na tayo. And then, yan, pasok na tayo dito sa mismong toll gate nila. So easy lang yung mismong installation nila dito. Punta ka lang, dali mo lang yung ORCR mo, copy, Xerox copy. Kailangan lang yun. Para makita nila. And then kung hindi naman pala nakapangalan sa iyo yung mismong motor, pwede rin daw pala yun, ikaw na sa iyo na ipangalan. Basta dala mo lang yung copy ng MB file and ORCR, then kakabitan ka na nila, good to go ka na. Okay, madali lang. So ito na, let's go. Expressway, toll gate, sing it moment. Channel! Mustang. So ayun, medyo nahiya pa ako nito kasi hindi ko alam na sinundan ko lang din yung ibang nakita kong big bike, talagang dumidiretso na sila kasi nga since na two wheels sila, motorsiklo, then ang gagawin nila makikisuyo na lang siyempre, kasi kung pipila ka pa dyan na napakahaba niyan, two wheels ka lang, so medyo mahirapan ka talaga. So yun nga, pagdating doon kakaway na lang tayo sa mga driver na makikisingit. Ito na yun. Let's go. Hopefully pagbibigyan naman tayo nila kasi alam naman nila na motorsiklo yung dala natin. Pero syempre kailangan pa rin ng respect, show respect. May kisuyo tayo Yes, ganda.
Yes. Alright mga tol. So yun. Ganun lang gagawin ko lagi. Magpapasok ako ng expressway. Kasi ang haba talaga ng pila. Pero may tsamba dito na medyo konti lang talaga. Depende kasi sa oras ng pasok mo yan sa expressway. May time na mahaba, lalo na pag mga tanghali. Then magre-resume yan ng mga hapon. Yan, mahaba talaga ang pila niya. So depende rin talaga sila. So ito na po, expressway na tayo, Cavitex. Ayan no, damdam ko na naman yung lakas ng hangin. So talagang salo mo. Yun ang pinaibahin talaga pag sa city driving, hindi mo talaga maramdaman yung ampas pagdating na sa expressway, open siya. So yung pressure mula sa ulo hanggang sa dibdib ko, pati sa mismong sa braso, sa shoulder, sa balikat ko, ramdam ko Pero pagdating naman sa handlebar sa pababa mo, wala nang problema. Medyo plapat na, yun nga lang yung napipil ko dito talaga medyo pag ganong binibilisan mo yung speed mo, mas lalo lumalakas yung pressure. So for now, alalay na lang muna ako sa 90 to 100 siguro. Para maganda-ganda rin yung pagka-break-in nito, hindi rin siya masyadong yung makina. So siguro by next time, and then pa-priority ko pag babiyaya ko ng magpapalagay na ako ng windshield. Bibigyan ko rin ng review kung mas magandang may windshield or wala. Pero para sa akin talagang required ang may windshield pagdating sa expressway. Kasi makikita nyo, di ba, mostly lahat ng mga big bikes, yung windshield nila mas matataas pa nga Kasi magiging protection mo na yun sa hangin. And then yung mga kulisap, di ba, pag mga summer, marami yan Ahampas sa'yo yan And then saka pag umuulan na rin, magiging mo na yun, shield mo na rin yun. Makakatulong na rin yun. Kasi once na umuulan, yung pressure ng hangin sa pressure ng ulan, hampas talaga lahat sa mukha mo yun. So I suggest talaga, and then talaga magpapakabit din ako ng windshield nitong 450NK. May nakita na ako nito, yung sa Mirgo. Shoutout, Mirgo Accessories. Kita tayo dyan. Kabitan nyo na ako ng windshield. Yes mga tol, ang ramdam ko dito ngayon sa aking motor, yun, maganda yung pag-surface job. Talagang lapat. Tapos yung traction control niya, talagang functioning. And then masarap talaga pag mismo expressway ka na dumadaan. Ito yung aking first long expressway ride ng big bike na to. Mostly kasi ang dala ko 4 wheels. So ayun mga tol, ang sarap ng ride talaga. Iba talaga feeling. Alam ko ramdam ng mga naka big bike yan, yung sense of fulfillment pag meron kang big bike talaga. So yun, tagusin na natin tong mismong Cavitex Toll Plaza. Actually may lang to kaya siya ng mga around 6 minutes. Pag naka big bike ka, mga takbuhan mo na yun sa 100 plus. So ganun. And then lalabas na tayo, papunta tayo ng Lancaster. Ito yung siguro medyo mas mahabang gaya ko ng big bike na to. And then next time siguro pag no norte na lang ako. Kailangan ko makapag norte para matesting yung lakas ni NK. And then yun nga, sa mga accessories na kinabit ko, papakita ko na yun sa ibang video ko, para maano ko na lahat, pati yung pagkabit na mismo ng windshield para makita nyo kung anong itsura nun. Pinicture ko na yun sa una kong video, yung windshield na ikakabit dito. Sa tingin ko ina lang din. And then hindi pa rin ako nagpapalit ng pipe. Almost nasa 500 na rin yung kilometer ko. Gusto kong subukan yung 3,000 km bago magpalit ng pipe pero natetempt na talaga ako na magpalit tingnan na lang natin. CC slip-on lang na may kakabit ko. Siguro wala naman daw mabuboy na warranty doon unless napapakailaman mo yung wiring, diba? Kasi mas maganda talaga yung tunog ng NK, mas lalabas yung power niya pag yung stock pipe niya tinanggal mo na, pinunta mo ng mas maganda So mamimili na lang ako, depende na lang yon depende sa sitwasyon. kung mamarapatin agad, di ba? Madali naman magpalit Depende na lang yan sa presyo, medyo mahal din kasi iba. May mas mura din. So pagpilian na natin kung ano yung maganda yung tunog. Di ba? And then sa tingin ko hindi ako magpapa-remap kasi hindi naman daw talaga kailangan yun Suggest lang na iba. So ayun, pati yung mga ibang accessories na kinabit ko dito, yung tank pad, yung
seat bag, tapos windshield, di ba pa. Ipipicture ko sa ibang video ko para makita nyo kung ano yung magiging itsura ng NK natin pag naka full setup. About sa bracket, yung top box bracket, okay din naman yon, pero pag malayo na talaga. So for now, hindi ko muna lalagyan ng top box bracket, parang medyo hindi ko na trip. Pero kasi may nabili na akong seat bag eh. So yun, eto, lalabas na tayo mismo ng toll gate. Ganon din yun, no? Kailangan magkarga ka rin dapat para smooth yung sailing mo, ride mo. And then kung wala ka namang laman yung RFID, doon ka sa bandang dulo, sa may cash. Nako, pag na-tiyempohan ka dyan, napakahaba ng mismong pila dyan sa cash na yan. Pero since na bike ka rin, makakasingit-singit ka. And syempre, pag babiyahe ka na expressway, kailangan naka-proper gear ka. I-picture ko na rin yung mga nabili kong wear ko para sa aking ride. So, ayan o. Oops, na-detect na. Oh, may laman pa. Yes! Eto na. Punta na tayo sa mismong Lancaster. So, napakaganda ng ride ko na yun sa mismong expressway na yun. Smooth, mas mabilis siya talaga. Nagulat nga rin sa akin eh. Yung pagpunta ko dito, nagkaka-message ko na nasa Lancaster. Pagkakita na, nakabalik na ako. Iba talaga pag big bag dala mo. Mas mabilis talaga. So okay mga tol, putulin ko na dito. Saka ko na kayo sasama sa Lancaster sa mismong bahay namin. Another video ko na lang para medyo maiksi lang to at medyo maintindihan nyo yung mismong concept ng video na to, na magpakabit ako ng RFID, makomplete ko na, and then break in, and then kung ano yung mas mga magandang may kakabit pa dito sa NK pagpapasok ko talaga na expressway. Okay mga tol, sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga tol, pakisuporta naman ang channel natin, and then press na rin yung like. Leave comment na rin kung may suggestion kayo na baka may nakalimutan ako. At yun ay ipipicture ko na rin sa susunod na vlog sa mga recommendation nyo. Shoutout ko na rin kayo. So mga tol, eto na. Maraming salamat. At ride safe tayo mga tol ha. Ingat tayo sa kalsada. Huwag gumaya sa mga kamote. Ha? Ride safe. God bless. Yun.